10 taon akong naging anino sa sarili kong tahanan. Habang buong ingat kong binuo ang pangarap namin, dahan-dahan mo palang dinudurog ang aking pagkatao. Ako ang asawa sa mata ng Diyos. Pero bakit ibang tinatawag nilang asawa mo sa Makati? Isang kahon ng ensaymada ang dala ko, ngunit isang taga sa puso ang natanggap ko. Sino ba talaga ako sa buhay mo, Carmela? Magsisimula na ang paniningin ng isang pusong sapat ng naging tanga. Pasensya na po, sir. Pero hindi ko kayo pwedeng palampasin sa private elevator. Si Sir Dante lang po ang kilala naming asawa ni Ma'am Carmela. At mahigpit ang utos niya na huwag silang istorbuhin kapag magkasama ang mag-asawa. Ang mga salitang iyon mula sa bagong gwardya ay tila malamig na patalim na walang awang ibinaon sa dibdib ni Nilo. Walang kurap siyang nakatayo sa gitna ng nagkikinangang lobby ng Villarama Group of Companies, habang ang bawat titik ng kanyang narinig ay dahan-dahang umiikot at nagpupunit sa kanyang pagkatao. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang kahon ng ensaymada, ang paboritong tinapay ni Carmela noon mga panahong nagsisimula pa lamang sila at wala pang sariling imperyo. Maaga siyang gumising. Maingat na namalansa ng kaisa-isa niyang formal na polo na hindi kupas, at matiyagang pumila sa isang lumang panaderya upang sorpresahin ang kanyang asawa sa kanilang ika-10 anibersaryo. Akala niya, ang simpleng alaalang ito ng kanilang nakaraan ay sapat na upang matunaw ang yelong bumabalot sa kanilang pagsasama. Ngunit sa isang iglap, ang 10 taon ng kanyang pananahimik, ng kanyang pag-aalaga sa ina nitong may sakit, at ng kanyang pagtitiis sa mga malalamig na hapunan, ay nabura ng isang simpleng pagtukoy sa ibang lalaki bilang asawa ng kanyang asawa. Pilit niyang nilulun ang bikig sa kanyang lalamunan. Walang luhang pumatak, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking batong, humaharang maging sa kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging isang multo sa loob ng gusaling. Ipinundar mula sa mga gabing hindi siya nakatulog sa paggawa ng mga financial report ng kumpanya. Kumulo ang pait sa kanyang sikmura, umakyat sa kanyang lalamunan, hanggang sa manhid na ang kanyang mga binti. Hindi niya namalayan sa sobrang higpit ng kanyang pagkakakapit, unti-unti nang nayuyupi ang kahon ng ensaymada. Ang mainit at malambot na tinapay ay nadurog sa loob, at ang mantikilya nito ay tumagos sa karton. Dumidikit sa kanyang malalamig na mga daliri na tila dugong nagpapaalala sa kanyang nasayang na pag-ibig at sakripisyo. Gabi-gabi ngang hinihintay ang pag-uwi nito. Nagtitiyagang mag-init ng ulam kahit alam niyang madalas ay busog na ito mula sa mga business dinner. Siya ang nagpupuyat sa pag-aalaga kay Lola Rosa kapag inaatake ito ng sakit, habang mahimbing nga natutulog si Carmela sa kabilang kwarto dahil bawal itong maisturbo. Tinanggap niya ang pagiging anino, ang pagiging pangalawa sa trabaho nito, dahil naniwala siyang lahat ng iyon ay para sa pamilyang binuo nila. Ngunit ang katotohanang inihayag ng gwardya ay nagpabagsak sa pader ng kanyang mga panlililang sa sarili. Dahan-dahan siyang umatras. Kinakapa ang anino sa likod ng isang malaking haligi ng marmol upang itago ang kanyang sarili o marahil upang ikubli ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Mula sa kanyang pinagtataguan, tahimik niyang inabangan ang pagbukas ng pinto ng pribadong elevator. Ilang sandali pa ay lumabas doon si Carmela. Napakaganda ng kanyang asawa. Suot ang isang eleganteng pulang damit na humuhulma sa kanyang kumpiyansa at kapangyarihan. Ngunit hindi ang damit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Nilo, kundi ang ngiting nakaguhit sa mga labi nito. Isang ngiting napakatamis, napakalinaw, at punong-puno ng buhay. Isang ngiting 10 taon na niyang hindi nakikita sa tuwing uuwi ito sa kanilang tahimik at malamig na bahay. Kasunod nito ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Si Dante. Lumapit si Carmela rito, walang pakialam sa mga nagdaraang empleyado na tila sanay na sa ganoong tanawin. Tumaas ang mga kamay ni Carmela at mainat. Puno ng laming na inayos ang kwelyo at kurbata ni Dante.
Ang simpleng galaw na yon ay isang matinding sampal kay Nilo na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Kailanman ay hindi inayos ni Carmela ang kanyang damit. Kailanman ay hindi siya tiningnan nito ng may ganoong klaseng padhanga, pagmamalaki, at pag-angkin. Sa bawat haplos ni Carmela sa dibdib ni Dante, pakiramdam ni Nilo ay pinipiga ang sarili niyang puso hanggang sa wala na itong maiwang tibok. Ako ang pinili mong pakasalan, ngunit bakit sa kanya mo ibinigay ang pagiging asawa? Ang pautal-utal na tanong na ito ay paulit-ulit na sumisigaw sa madilim na sulok ng kanyang isipan, naghahanap ng sagot sa kawalan. Habang tahimik na pinapanood ni Nilo ang pagkawasak ng kanyang sariling pamilya mula sa malayo, biglang nag-angat ng paningin si Carmela. Natigil ang mga magagandang daliri nito sa kurbata ni Dante. Ang kanyang matatalim at mapanuring mga mata ay bumaling at tila dahan-dahang tumutok sa mismong anino ng haligi kung saan nakatayo ang isang lalaking nanginginig habang may hawak na nadurog na kahon ng ensaymada. Umatras si Nilo sa mas malalim na bahagi ng anino ng haligi nang magtama ang kanilang paningin ni Carmela mula sa malayo. Bago pa man maberipika ng kanyang asawa kung sino ang nakatayo sa dilim, mabilis at tahimik siyang naglakad palabas ng gusali. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paghatak sa sarili, palabas sa isang bangungot na ayaw siyang pakawalan. Iniwan niya ang nayuping kahon ng ensaymada sa isang basurahan sa labas, kasama ng kanyang mga gumuho at inosenteng pangarap. Pag-uwi sa kanilang bahay, pilit na ibinalik ni Nilo ang sarili sa nakasanayang gawain. Naghanda siya ng hapunan, maingat na inalapag ang mga plato at pinunasan ang hapagkainan ng paulit-ulit hanggang sa makita niya ang kanyang sariling refleksyon sa kintab nito. Isang refleksyon ng lalaking pagod, talunan, at nawawalan ng pagkakakilanlan. Naupo siya sa isang sulok ng sala, naghihintay habang ang katahimikan ng malaking bahay ay tila unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Gabi na nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa mamahaling kahoy. Pumasok si Carmela na tila ba dala-dala ang bigat ng buong mundo. Ngunit, wala na ang tamis ng ngiting nakita ni Nilo sa lobby kanina. Ang bumungad sa kanya ay isang mukhang nakasimangot, pagod at puno ng inis. Inihagis nito ang kanyang bagong bili at mamahaling bag sa sofa bago padabog na hinubad ang kanyang sapatos. Nilo, ano ba itong sahig? Bakit ang dulas? Sigaw ni Carmela habang tinitingnan ng may pandidiri ang marmo na kalilinis lamang ni Nilo. Buong hapon na nga akong nagpapagod sa kumpanya, tapos uuwi ako sa ganitong klaseng bahay. Wala ka nang ibang ginagawa, kundi ang magmukmuk dito. Hindi mo pa magawa ng maayos ang simpleng trabaho mo. Tahimik na lumapit si Nilo upang salubungin ang asawa. Hindi siya sumagot agad. Sanay na siya sa mga ganitong mapang-aping salita na palaging sumusugat sa kanyang dignidad. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kahulugan ng bawat bigkas ng kanyang asawa. Alam na niya kung bakit ito pagod. Alam na niya kung kanino ito nauubusan ng lakas. Sorry, Carmela. Mahinahon at pilit na pinatatag ni Nilo ang kanyang boses kahit nadudurog ang kanyang puso. Nilinis ko yan kanina. Baka hindi pa lang masyadong natutuyo. Kamusta ang araw mo? Happy anniversary nga pala. Tiningnan lamang siya ni Carmela mula ulo hanggang paa na tila isang nakakabagot na tanawin na sagabal sa kanyang paningin. Anniversary? Diyos ko, Nilo. Wala akong oras para sa mga ganyang walang kwentang bagay. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang inaayos ko ngayon sa kumpanya? Siyempre hindi. Kasi ang alam mo lang ay magkwenta ng mga barya sa opisina mong walang bintana. Kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon ay nagbibilang ka pa rin ng isda doon sa Iloilo at kasama ng nanay mong puro pabigat sa buhay ko. Ako ang gumubuhay sa pamilyang ito. Ako ang nagbabayad ng ospital. Kaya sana naman, matuto kang magpasalamat at huwag dagdagan ang stress ko. Ang mga salitang iyon ay dating tinatanggap ni Nilo bilang isang mapait na gamot na kailangan niyang lulunin para sa kapayapaan ng pamilya.
Dati, pakiramdam niya ay may napakalaking utang na loob siya kay Carmela na kailangan niyang bayaran ng panghabang buhay na pagsisilbi. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang asawang nang aalipusta sa kanya, napansin niya ang isang kumikinang na kwintas na diamante sa leeg nito na hindi niya kailanman binili. Napansin din niya ang amoy ng isang mamahaling pabango ng lalaki na nakakapit sa manggas ng damit nito. Ang parehong pamilyar na amoy na madalas niyang malanghap tuwing nagkakasabay sila ni Dante Salcedo sa elevator ng kumpanya. Ang asawa niyang nagrereklamo na siya ang bumubuhay sa pamilya ay siya ring asawang gumagamit ng lahat ng yaman para palamutian ng ibang lalaki. Yumuko si Nilo, kumuha ng isang malinis na basahan at tahimik na lumuhod sa harapan ni Carmela. Dahan-dahan niyang pinunasan ang putik na dumikit sa gilid ng sapatos ng kanyang asawa habang patuloy itong nagsasalita ng mga masasakit na salita laban sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Maingat na itinatago ang nag-aalab na apoy ng galit at ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa labas, siya ay tila isang maamang asong sumusunod sa bawat utos ng kanyang amo, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng mantala ang kanyang isipan bilang isang mahusay na accountant. Binibilang niya ang bawat kasinungalingan, bawat paghamak, at bawat sentimo ng dignidad na ninakaw mula sa kanyang pagkatao. Tapos na mayan? Mataray na tanong ni Carmela, bago inagaw ang sapatos at padabog na naglakad patungo sa kanilang kwarto upang maligo at magpalit ng damit. Iwan mo na ang bag ko dyan. Ako na ang mag-aayos. Huwag mong pakikialaman yan. Nang tuluyang sumara ang pinto ng kwarto, naiwan si Nilo sa sala, kasama ang malalim na katahimikan at ang mamahaling bag ng kanyang asawa sa ibabaw ng sofa. Dahan-dahan siyang lumapit dito na parang hinihigop ng isang madilim na lihim. Ang bag na iyon ay hindi basta-basta mabibili sa karaniwang tindahan. Nakabukas ng bahagya ang zipper nito na tila ba tinutukso siyang alamin ang mga nakatagong katotohanan. Nang silipin niya sa loob nang walang anumang ingay, agad na nahagip ng kanyang paningin ang isang gintong susi na may nakaukit na kakaibang logo. Hindi yon susi ng kanilang bahay at lalong hindi yon susi ng kahit anong opisina sa kanilang kumpanya. Isang susing nagbubukas sa isang mundong sadyang inilihim sa kanya. Dala nung kaba at ng isang matinding uhaw na malaman ang buong katotohanan, maingat na isiniksik ni Nilo ang kanyang nanginginig na daliri sa loob ng isang maliit at nakatagong bulsa sa gilid ng bag. May nakapas siyang isang nakatuping papel na medyo makapal. Nang ilabas niya ito upang makita sa liwanag ng lampara, tila dahan-dahang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang paghinga niya ay nag-umpisang kapusin habang nakatitig sa hawak niya. Ito ay isang larawan. Isang itim at puting imahe mula sa isang klinika. Nakatitig si Nilo sa litrato ng isang ultrasound na may nakasulat na petsa nito lamang nakaraang linggo. At sa itaas na bahagi ng larawan, malinaw na malinaw ang pangalang nakalimbag. Hindi Carmela Dalisay, kundi Carmela Villarama Salcedo. Maingat na ibinalik ni Nilo ang litrato ng ultrasound sa loob ng maliit na bulsa ng bag. Siniguradong walang maiiwang bakas ng kanyang panging ialam. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang makina na biglang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Nang mabalot ng malalim na paghinga at tahimik na pagtulog ang buong bahay mula sa silid ni Carmela, dahan-dahang tumayo si Nilo. Walang anumang ingay na nalika ang kanyang mga paang nakayapak habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa pribadong opisina ng kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Ang silid na ito ay palaging sarado, isang sagradong lugar na hindi niya maaaring pasukin. Ngunit ngayong gabi, ang paghahanap sa katotohanan ay mas matimbang kaysa sa anumang batas ng kanilang pamamahay. Sa tulong ng malamlam na liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas ng bintana, nilapitan niya ang malaking kabinet ng mga papeles. Pamilyar siya sa uri ng kandado nito. Nanginghinig ang kanyang mga daliri
habang iniikot ang mga numero sa padlock. Sinusubukan ang araw ng kanilang kasal bilang huling pag-asa. Bumigay ang bakal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nilo. Ginamit pa talaga ni Carmela ang petsa ng kanilang sumpaan upang itago ang kanyang mga kasinungalingan. Nang buksan niya ang mga folder, bumungad sa kanya ang mundo na pilit ipinagkait sa kanya. Bilang isang batikang accountant, ang mga numero ay hindi lamang mga simbolo para kay Nilo. Ang mga ito ay may sariling wika, at ngayong gabi, isinisigaw ng mga pahinang ito ang pinakamasakit na kwento ng kanyang buhay. Bumulaga sa kanyang paningin ang mga financial statement ng Villarama Hope Foundation, ang inisyatibang pangkawang gawa ng kumpanya kung saan kilala si Carmela bilang isang napakabait at mapagbigay na leader. Ngunit ang mga listahan ng gastusin ay nagpapakita ng ibang katotohanan. Milyon-milyong piso ang lumalabas patungo sa mga proyektong tila walang konkretong ebidensya. At sa bawat malaking transaksyon ng mga materyales at serbisyo, palaging nakadikit ang pangalan ng isang kumpanya at isang consultant. Dante Salcedo. Ang pera na dapat ay para sa mga nangangailangan ay malinaw na ginagamit upang payamanin ang lalaking itinuturing ng marami bilang tunay na asawa ni Carmela. Ngunit ang mas nagpadurog sa pagkataon ni Nilo ay nang makita niya ang mga susunod na pahina. Naroon ang mga papeles na nagpapahintulot sa paglabas ng mga pondo, mga deed of sale, at mga board resolution. Sa pinakailalim ng bawat dokumento ay nakaukit ang kanyang pangalan at ang kanyang sariling lagda. Naglaro sa kanyang gunita ang mga gabi kung saan pagod siyang nagluluto o nagpapakain sa kanyang inang may sakit, at lalapit si Carmela na may hawak na makapal na papeles. Sasabihin nito na, pirmahan na lamang niya dahil para iyon sa ikabubuti ng kumpanya at wala na siyang oras para ipaliwanag ang mga komplikadong detalye. Dahan-dahang idiniin ni Nilo ang kanyang hintuturo sa ibabaw ng kanyang sariling pirma. Pinakiramdaman niya ang ukit ng tinta sa magaspang na papel. Sa mga sandaling iyon, ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang isang lalaki, kundi isang walang kwentang manika, isang bulag na sunod-sunuran na malayang pinaglaruan at ginamit ng sarili nitong asawa upang pagtakpan ang pangangaliwa at pagnanakaw. Sa ilalim ng mga natitirang papeles, may nahagip ang kanyang mga mata na mga nakatuping resibo ng kuryente at tubig na binabayaran ng kumpanya. Tiningnan niya ng maigi ang nakasulat. Ang address ay hindi tumutukoy sa kanilang tahanan o sa kahit anong opisina ng Villarama Group. Ito ay nakapangalan sa isang eksklusibong subdibisyon sa Alabang. Isang malaking bahay na nagkakahalaga ng libu-libong piso ang konsumo buwan-buwan. Bakit palihim na nagbabayad ang kumpanya para sa isang tahanan sa Alabang? Sino ang nakatira doon? Ang kanyang malalim na pag-iisip ay biglang naputol nang may mapansin siyang anino na gumagalaw mula sa siwang ng pintuan ng opisina. Mabilis na pinatay ni Nilo ang maliit na ilaw at sumiksik sa likod ng makapal na kurtina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay si Carmela. Hindi ito pumasok, ngunit nakatayo ito sa labas ng pasilyo habang may kausap sa telepono. Ang tono ng kanyang boses ay malamig, matalim, ngunit may halong paglalambing na kailanman ay hindi inilaan para kay Nilo. Malapit na itong matapos, Dante, bulong ni Carmela sa kabilang linya. Ngunit ang bawat pantig ay malinaw na tumagos sa pandinig ng kanyang asawa. Konting tiis na lang, mahal ko. Makukuha rin natin ang lahat at tuluyan na tayong makakawala sa mahirap at walang silbing accountant na yan. Walang dalaw ng antok na dumating kay Nilo pagkatapos ng gabing iyon. Habang unti-unting sumisikat ang araw at nagliliwanag ang kalangitan ng Makati, ang sarili niyang mundo ay nananatiling balot ng makapal at malamig na dilim. Sa kabila ng pagkawasak ng kanyang tiwala sa asawang pinagsilbihan niya ng isang dekada, may natitira pa ring isang sinulid ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang kanyang ate Amara, ang kanyang nag-iisang kapatid,
Ang kadugo na kasama niyang nagtitiis ng gutom noon mga bata pa sila sa Iloilo. At ang taong pinangakuan niya sa harap ng puntod ng kanilang ama na palagi niyang puprotektahan. Sa gitna ng bagyong sumisira sa kanyang pagkatao, kailangan niya ng masisilungan. Kailangan niya ang yakap ng isang kapatid. Mabigat ang bawat hakbang ni Nilo nang pumasok siya sa malawak at magarang opisina ng Public Relations Department, kung saan tumatayo bilang head consultant si Amara para sa Villarama Group. Amoy mamahaling kape at pabango ang buong paligid. Ibang-iba sa amoy ng tabing dagat na kinalakihan nila. Nang makita siya ni Amara, walang bakas ng tuwa o pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, isang mabilis na sulyap sa gintong relo sa pulso nito ang sumalubong kay Nilo. Na tila ba ang kanyang presensya ay isang malaking abala sa ginintuang oras ng kanyang kapatid. Nilo, napakaaga naman. Ano bang ginagawa mo rito? Bungad ni Amara, patuloy sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling makeup at alahas nang hindi man lang tumitingin ng diretso sa kanyang kapatid. I have a very important board meeting in 15 minutes. Lumapit si Nilo sa gilid ng malaking mesa, pinipigilan ang panghinginig ng kanyang mga tuhod. Ate, kailangan kitang makausap. Tungkol kay Carmela at kay Dante Salcedo. Inasahan ni Nilo na magugulat ang kanyang kapatid. Inasahan niyang ibabagsak nito ang hawak na ballpen, magtatanong at magagalit para sa kanya. Ngunit ang tanging reaksyon ni Amara ay isang malalim at naiinis na paghinga. Huminto ito sa ginagawa, sumandal sa malambot na swivel chair at tiningnan si Nilo ng may halong awa at pagkasuya. Ano na naman ba ito, Nilo? Please, wag mo nang palakihin ang mga maliliit na bagay. You are overthinking again. Ate, hindi ito gawa-gawa lang ng isip ko. Garalgal ang boses na sagot ni Nilo. Inilalabas ang sugatang puso sa harapan ng sariling dugo at laman. Alam ko na ang totoo. Alam ko kung saan napupunta ang pera ng kumpanya. At nakita ko sila. Nakita ko sila kagabi. Ginagawa nila akong tanga. Ate, asawa ko siya. Sa halip na yakapin siya, isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Amara. Tumayo ito at lumapit sa malaking bintana. Nakapamewang habang pinagmamasdan ang mga nagtataasang gusali. Nilo, let's be practical. Huwag kang maging pabigat at madrama. Carmela gives you a good life. Siya ang nagbabayad ng mga hospital bills ni Lola Rosa. Nakatira ka sa isang mansyon, kumakain ka ng masarap. Kung ano man ang gusto niyang gawin sa persona niyang buhay, pwede ba? Ibigay mo na sa kanya yon bilang pasasalamat? Just close your eyes and let her be. Utang na loob natin sa kanya ang lahat ng meron tayo. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na pako na isa-isang ibinabaon sa bungo ni Nilo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kapatid na nagturo sa kanya noon ng halaga ng dangal at katapatan, ngayon ay inuutusan siyang maging isang bulag at bayarang aso para sa salapi. Habang pinagmamasdan niya si Amara, nahagip ng kanyang paningin ang isang susi ng sasakyan na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang logo nito ay mula sa isang sikat at mamahaling brand ng SUV. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Nilo. Naalala niya ang dokumentong nakita niya kagabi sa opisina ni Carmela. Isang pagbili ng kumpanya ng isang luxury SUV na nakapangalan sa PR expenses at ginagamit ng chief consultant. Hindi ko na kailangang magtanong kung kailan mo pa alam. Tahimik, ngunit may diin na wika ni Nilo. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ngunit, pinipigilan ng matinding poot. Kasi malinaw na matagal mo na akong ibinenta, ate. Ibinenta mo ang kapatid mo kapalit ng magandang posisyon, mamahaling sasakyan, at masarap na buhay. Kasabot ka sa pambabastos sa pagkatao ko. Nilo, I did what I had to do for our family. Bulyaw ni Amara. Ngunit bakas ang kaba sa boses nito. Para sa pamilya? Tumulo ang isang patak ng luha mula sa mata ni Nilo.
isang luha na sumisimbolo sa kamatayan ng kanyang respeto sa kapatid. Nang mamatay si Papa, umiiyak tayong dalawa sa harap ng kabaong niya. Ate, nangako tayo kay Papa na magkakampi tayo habang buhay. Na kahit magunaw ang mundo, hindi natin iiwan ang isa't isa dahil tayo na lang ang magkadugo. Sa pagbanggit ni Nilo sa pangako nila sa kanilang ama, biglang natigilan si Amara. Ang kanyang matapang na anyo ay tila naluoy. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Nilo na puno ng pangungulila at pait. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang pilit na iniiwas ang paningin. Nagkukunwaring inaayos ang mga nakakalat na dokumento sa ibabaw ng mesa. Sa kanyang pagmamadali na magtago ng emosyon, hindi niya sinadyang mahawi ang isang makapal na aklat at mula sa ilalim nito ay lumitaw ang isang lumang brown envelope. Kahit na malabo ang paningin ni Nilo dahil sa luha, malinaw niyang nabasa ang nakasulat sa labas ng envelope. Pangalan yon ng kanilang ina, Rosa Dalisay, Medical and Estate Transfer. Agad na itinago ni Amara ang envelope at ipinasok sa pinakailalim ng kanyang drawer, sabay, tikim, upang bawiin ang kanyang tindig. Go home, Nilo. Masyado ka lang pagod. Kalimutan mo na ang mga iniisip mo kung gusto mo pang manatiling buo ang pamilya natin. Malamig na utos ni Amara. Hindi na sumagot si Nilo. Wala nang salitang sapat upang ilarawan ang pamamanhid ng kanyang kaluluwa. Tinalikuran niya ang kanyang kapatid at tahimik na naglakad palabas ng opisina. Para siyang isang sundalong nag-iisa sa gitna ng digmaan na binotelya mula sa likuran ng mismong kakampi. Ngunit hindi niya tuluyang isinara ang pinto. Pilit siyang huminto sa labas ng pasilyo, nakasandal sa malamig na pader, pinapakalma ang kanyang humihikbing hininga. Sa loob ng ilang segundo ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Amara mula sa loob. Kausap nito ang isang tao sa telepono at ang bawat salitang binibitawan nito ay tumapos sa anumang natitirang pagmamahal ni Nilo para sa kanyang kapatid. Carmela? Yes, it's me. Kinakabahang bulong ni Amara sa kabilang linya. Nilo was just here. Nagsisimula na siyang magduda tungkol sa inyo ni Dante at may mga nabanggit siya tungkol sa pera. You need to be more careful. Baka kalkalin niya ang mga papeles, masisira ang plano natin. Ako na ang bahalang magpakalma sa kanya, basta siguraduhin mo lang na tuloy ang turnover ng lupa ni Lola Rosa sa pangalan mo. Ang gabi ay tila walang balak maging mabait kay Nilo. Sa halip na umuwi sa malamig at malawak nilang mansyon sa Makati, sumakay siya sa isang lumang taxi patungo sa Alabang. Hawak niya ang address na nakuha niya mula sa mga nakatagong resibo ng kuryente at tubig na binabayaran ng Villarama Hope Foundation. Habang binabaybay ng sasakyan ang malalawak at madidilim na kalsada ng isang eksklusibong subdibisyon, nakaramdam si Nilo ng isang kakaibang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga buto. Hindi ito dala ng hanging gabi, kundi ng katotohanang alam niyang naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsadang ito. Huminto ang taksi. Ilang metro ang layo mula sa isang napakalaking bahay na may magarang arhitektura. Napapaligiran ito ng matataas na pader at may mga makukulay na halaman sa harden. Naglakad si Nilo ng dahan-dahan, sumisiksik sa mga anino ng matataas na puno ng pine tree sa gilid ng kalsada upang hindi mapansin ng mga gwardya. Nang makalapit siya sa mababang bahagi ng pader na natatakpan ng mga baging, sumilip siya sa malaking binta ng salamin ng sala. Ang buong silid ay nababalot ng isang mainit, dilaw na liwanag na nagpapakita ng isang tagpong, tila nagmula sa isang perpektong patalastas ng isang masayang pamilya. Doon ay nakita niya si Carmela. Wala na ang kanyang matatalim na tingin at ang malamig na tinig na palaging pumupuno sa kanilang sariling bahay. Nakasuot siya ng isang simpleng pambahay na damit, nakapusod ang buhok at may suot na apron. Nakatayo siya sa tabi ng mesa habang naglalagay ng mga pagkain. Sa kanyang tabi ay si Dante Salcedo na nakangiti habang nakatitig sa kanya ng may buong pagmamahal. At sa gitna nilang dalawa
ay isang batang lalaki, humigit kumulang 8 taong gulang, na masayang naglalaro ng mga robot sa sahig. Tumingo ang matinding sakit sa dibdib ni Nilo nang marinig niya ang malambing na boses ng bata na malayang tumago sa tahimik na gabi. "Mama, tingnan mo ang gawa ko!" sabi ng bata habang ipinapakita ang kanyang laruan kay Carmela. Lumuhod si Carmela sa sahig, hinaplos ang buhok ng bata ng may buong pag-iingat at hinalikan ito sa noo. "Yan ang aking matalinong anak," bulong ni Carmela na may kasamang tawa. Isang tunog ng purong kaligayahan na kailanman ay hindi narinig ni Nilo sa loob ng 10 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Pagkatapos ay binuhat ni Dante ang bata, inilagay sa kanyang balikat, at sabay silang nagtawanan habang si Carmela ay nakatingin sa kanila na tila ba sila ang kanyang buong mundo. Napaatras si Nilo ng isang hakbang, napahawak sa malamig na pader upang hindi matumba. Ang gilas ng kanyang asawa sa Makati, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang mga paratang na baog siya at hindi maaaring magkaanak. Lahat ng iyon ay isang napakalaking kasinungalingan. May pamilya siya, may anak siya, at ang batang iyon ay nabubuhay sa luho gamit ang perang ninakaw mula sa kumpanya, gamit ang mga pirma na palihim na nakuha mula sa kanya. Ngunit ang mas nagpadugo sa puso ni Nilo ay nang tingnan niyang maigi ang suot ng bata. Ang batang lalaki ay nakasuot ng isang asul na polo shirt na may maliit na burda ng isang bangka sa kaliwang dibdib. Natigilan si Nilo. Naalala niya noong maglakbay sila ni Carmela sa Iloilo, may 5 taon na ang nakalilipas. Binili niya ang polong iyon mula sa isang maliit na tindahan sa tabing dagat bilang pasalubong. Umaasa na balang araw ay magkakaroon sila ng sariling anak na magsususuot nito. Ngunit nang makita yun ni Carmela, itinapon nito ang polo sa basura sa harap mismo ng kanyang mukha. Sabay sabing cheap at mababa ang kalidad nito at hinding-hindi niya papayag ang magsuot ng ganoon ang sinumang magiging anak niya. At ngayon, ang polong itinapon sa basura ay maayos na nakasuot sa bata. Pinapanatili ng buong ingat dahil galing sa kanya. Ngunit ibinigay ni Carmela sa anak nila ni Dante. "Halika na, Julian. Kumain na tayo," tawag ni Carmela sa bata. Ang pangalang binigkas ng kanyang asawa ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Nilo. Julian. Iyon ang pangalan ng yumaong ama ni Nilo. Paulit-ulit niyang nakiusap kay Carmela noon na kung magkakaroon sila ng anak na lalaki, Julian ang ipapangalan niya, upang bigyang pugay ang alaala ng kanyang ama na nagpakahirap para sa kanila. Palaging tumatang-i si Carmela, sinasabing makaluma at walang class ang pangalang iyon. Ngunit ngayon, ang pangalan ng kanyang ama ay ibinigay ni Carmela sa anak ng ibang lalaki. Isang huling insulto na tuluyang sumira sa natitirang piraso ng kanyang pagmamahal. Habang nakatayo si Nilo sa dilim, nanginginig sa galit at pait, biglang huminto sa pagtawa si Dante. Tumingin si Dante sa direksyon ng bintana, tila nakaramdam ng isang presensya sa labas. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa salaming bintana upang hilahin ang makapal na kortina. Lumapit ang mukha ni Dante sa salamin. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa madilim na bahagi ng hardin kung saan nakatayo si Nilo. Walang ibang proteksyon kundi ang manipis na anino ng mga puno. Mabilis na umiwas si Nilo bago pa man tuluyang mahawi ni Dante ang makapal na kortina. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, naglakad siya ng mabilis, halos tumatakbo, habang ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang pira-pirasong bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Hindi niya alintana ang layo ng nilalakad o ang lamig ng hamog. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa magarang impyernong yon sa Alabang. Sumakay siya sa unang pampublikong sasakyang dumaan ng walang tiyak na destinasyon, hanggang sa mapadpad siya sa tapat ng pribadong klinika kung saan pansamantalang inaalagaan ang kanyang ina, si Lola Rosa. Sa mundong puno ng kasinungalingan at pagtataksil,
ang kanyang ina na lamang ang tanging kanlungan ng kanyang napagurang kaluluwa. Mabagal at walang anumang ingay na pumasok si Nilo sa maliit na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa tabi ng higaan ni Lola Rosa. Nakahiga ang matanda, payat at mahina, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame ng walang direksyon. Ang sakit na demensya ay matagal nang nagnakaw sa mga alaala ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing nakikita niya ito, nakakaramdam pa rin si Nilo ng isang pamilyar na kapayapaan. Naupo siya sa tabi ng higaan at pinagmasdan ang mukha ng matanda na puno ng mga guhit ng panahon. Dahan-dahang gumalaw si Lola Rosa. Lumingon ito sa direksyon ni Nilo at sa isang pambihirang pagkakataon ng kalinawan ng isip, nagbago ang anyo ng kanyang mga mata. Nilo, bulong ng matanda, ang boses ay mahina, ngunit sapat upang basagin ang katahimikan ng silid. Hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ng kanyang anak. Ang init at lambot mula sa kulubot nitong palad, ang haplos ng ina na matagal nang hindi nararanasan ni Nilo, ay tila naging susi upang tuluyang gumuho ang kanyang matatag na anyo. Napayuko si Nilo sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Isinandal ang kanyang noo sa nanginginig nitong kamay at doon ay umiyak ng walang tunog, hinahayaang pumatak ang kanyang mga luha sa kumot. Anak, huwag kang umiyak. Mahinang wika ni Lola Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Nilo. May masamang tao ba sa labas? Si Amara. Si Amara ay palaging may dalang maraming pera. Sabi niya, galing daw sa isang mabait na lalaking nakasuot ng suit. Si Dante ang pangalan. Sabi ni Amara, ibinibigay daw yon para sa gamot ko. Pero natatakot ako, Nilo. May ibinubulong sila ni Carmela tungkol sa isang bata. Isang batang iniwan sa labas ng ating lumang bahay sa Iloilo. Maraming taon na ang nakalilipas. Itinago iyon ni Amara. Natatakot ako para sa iyo, anak ko, napatitig si Nilo sa kanyang ina. Ang mga salitang binigkas nito ay tila ba nagmula sa isang malabong panaginip, ngunit para sa isang accountant na sanay, magdugtong ng mga piraso ng impormasyon, ang bawat salita ay may dalang mabigat na kahulugan. Sino ang batang iniwan na binabanggit ng kanyang ina? Ano ang kinalaman ni Amara at Dante sa nakaraan na pilit inililihim sa kanya? Napagtanto ni Nilo na ang ugnayan ng kanyang asawa, ng kanyang tsiigay na si Amara at ng kabit nitong si Dante ay hindi lamang nagsimula sa Makati. May mas malalim at mas madilim na lihim na nagbibigkis sa kanila. Isang lihim na gumagamit sa kanya bilang biktima. Nang muling pumikit si Lola Rosa at bumalik sa kanyang sariling mundo ng limot, tumayo si Nilo upang ayusin ang mga gamit sa maliit na bedside table. Habang inaayos niya ang mga lumang baso at gamot, napansin niya na ang drawer ng cabinet ay bahagyang nakabukas. Sa loob nito, bukod sa mga lumang reseta, ay may isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang law firm sa Makati. Kinuha ito ni Nilo at binuksan. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa matinding galit. Ito ay isang last will and testament, isang huling habilin na nakapangalan kay Lola Rosa. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isang malaking pagnanakaw. Isinasad sa dokumento na ang buong lupain ng pamilya Dalisay sa Iloilo, ang tanging pamana ng kanilang yumaong ama na sumisimbolo sa kanilang pinagmulan, ay kusang loob na isinusuko at inililipat sa pangalan ni Carmela Villarama bilang kabayaran sa lahat ng tulong medikal na ibinigay nito. Sa pinakailalim ng papel, naroon ang isang nanginginig na fingerprint ng kanyang ina, at sa tabi nito ay ang pirma ni Amara bilang testigo. Ang kanyang ina na may malalang sakit sa isip ay pinilit at niloko upang pirmahan ang sarili nitong kasunduan ng kawalan, ninakawan ng tanging natitirang ari-arian upang ibigay sa babaeng sumisira sa buhay ng kanyang anak. Umuwi si Nilo sa kanilang mansyon na tila walang anumang mabigat na dalahin sa kanyang puso. Pinili niyang itago ang pot, ang sakit,
at ang nadiskubreng pekeng habilin sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Ngayong gabi, ang kanilang tahanan ay muling napuno ng buhay at karangyaan dahil sa isang hapunan na inihanda ni Carmela para sa mga piling kasosyo sa negosyo at mga kilalang tao sa lipunan. Habang ang bawat sulok ng bahay ay umaalingaw-ngaw sa tunog ng tawanan at pag-uusap ng mga panauhin, si Nilo ay nanatili sa kanyang nakasanayang papel. Ang tahimik na asawang naka-apron, nagpapakasipag sa kusina, at nag-aasikaso sa bawat pangangailangan ng mga bisita ng kanyang makapangyarihang asawa. Sa gitna ng hapunan, habang masayang nag-uusap ang mga panauhin tungkol sa tagumpay ng Villarama Hope Foundation, isa sa mga matatandang negosyante ang tumingin kay Nilo na kasalukuyang naghahain ng pagkain. Napakapalad niyo naman kay Nilo, Ma'am Carmela, wika ng lalaki na may kasamang ngiti. Napakasipag at napakatahimik na asawa. Bihira na ang lalaking ganyan sa panahon ngayon. Huminto si Carmela sa kanyang pagkain, uminom ng tubig, at tumawa ng may halong condescending na tono na hindi man lang nag-atubiling itago. "O, Nilo?" Isang mabilis na sulyap ang ipinatong ni Carmela sa kanyang asawa. "Well, he knows his place. Kung hindi naman dahil sa pamilya ko, baka hanggang ngayon ay nagbibilang pa rin siya ng mga barya sa kung saang maliit at bulok na kooperatiba sa probinsya. But I like him that way. Tahimik siya, hindi nagtatanong, at marunong sumunod. Mas madaling hawakan sa leeg ang mga taong walang sariling pangalan." Nagsipagtawanan ang mga bisita. Itinuturing na isang simpleng biro ang mga masasakit na salitang binitawan ni Carmela. Nanatiling nakatayo si Nilo sa tabi ng mesa, ang kanyang muka ay walang anumang emosyon habang dahan-dahang tumatango. Ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib, ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila langis na lalong nagpapadala sa apoy ng kanyang paghihigante. Nang lumapit si Nilo upang salina ng pulang alak ang kristal na baso ni Carmela, natitigan niya ang refleksyon ng muka ng kanyang asawa sa madilim na likido. Sa ilalim ng magandang sikat ng kristal na chandelier, ang mukha ni Carmela sa ibabaw ng pulang alak ay tila nagbago. Hindi isang magandang reyna ang nakikita niya, kundi isang mapanlinlang na nilalang na may matatalim na ngipin. Isang demonyong nagtatago sa likod ng wad na kabaitan. Marahang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit napanatili niya ang ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang pinupuno ang baso. Ito na ang huling beses na hahayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Nang makaalis ang lahat ng mga panauhin at muling mabalot ng katahimikan ang mansyon, tinawag ni Carmela si Nilo sa kanyang opisina. Inihagis nito ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. "Pirmahan mo ito, Nilo." Malamig na utos ni Carmela habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Kailangan ito ng foundation para sa isang bagong livelihood project sa Iloilo. "Huwag mo akong tinititigan ng ganyan. Alam mo nama, para ito sa mga mahihirap na kababayan mo. O baka naman nasasanay ka na sa karangyaan dito, kaya nakakalimutan mo na kung saan ka nanggaling? Huwag kang maging madamot." Tiningnan ni Nilo ang dokumento. Ito ay isang kontrata ng pautang mula sa isang pribadong bangko na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, kung saan ang ari-arian ng pamilya Dalisay at ang kanyang sariling pangalan ang nakatalang garantor. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na talino sa accounting, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa mga annex ng papel. Ang pondo ay ililipat sa isang third-party account na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Dante Salcedo bilang project manager. "Sige, Carmela, pirmahan ko na," mahinahong sagot ni Nilo na may kasamang banayad na ngiti. Kinuha niya ang panulat at inilapat ang kanyang pirma sa dokumento. Ngunit bago pa man niya ito ibigay, gamit ang kanyang mabilis at maingat na mga daliri, palihim niyang pinalitan ang huling pahina ng kasunduan na kanyang inihanda kanina. Isang pahina kung saan binago niya ang mga tuntunin ng pananagutan. Sa binuong bersyon ni Nilo, ang anumang default sa pautang ay hindi sisinggilin sa pamilya Dalisay, kundi direktang kukunin
sa mga personal na ari-arian ni Dante Salcedo at sa mga shares ni Carmela sa Villarama Group. Si Carmela ay naging kampante sa pag-aakalang ang kanyang asawa ay isang tanga na pumipirma ng walang binabasa. Habang naglalakad si Nilo pabalik sa sala, isang malaking tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Bakit kailangan ni Dante ng 50 milyong piso sa loob lamang ng 3 araw? Bakit ganoon na lamang kalaki ang pangangailangan nito ng pera na halos isakripisyo na ni Carmela ang sarili nitong pangalan sa bangko upang makuha lamang ito? May isang malaking lihim na tinatakbuhan si Dante at gagawin ni Nilo ang lahat upang malaman kung ano ito. Nang marating niya ang pinto upang i-lock ito para sa gabi, napansin niya ang isang itim na sobre na palihim na isiniksik sa ilalim ng pinto. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang pangalan ni Nilo ay malinaw na nakasulat sa harap sa pamamagitan ng mga ginupit na letra mula sa mga lumang pahayagan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang isang pirasong papel na may maikling mensahe. Huwag kang mangialam sa mga bagay na hindi mo pag-aari. Kung gusto mo pang magising bukas, ang banta na nakasulat sa itim na sobre ay hindi nagdulot ng takot sa puso ni Nilo. Bagkus, nagsilbi itong malinaw na kumpirmasyon na tama ang landas na kanyang tinatahak. Walang sinuman ang magtatangkang manakot kung wala itong tinatagong malaking kasalanan na natatakot mabulgar. Nang sumikat ang araw, sa halip na magsuot ng kanyang pormal na polo at pumasok sa kanyang walang bintanang opisina sa Villarama Tower, nagsuot si Nilo ng isang simpleng jacket at sumakay ng pampublikong bus patungo sa magulong bahagi ng Maynila. Nakipagkita siya sa isang maliit at maingay na karinderya sa gilid ng bangketa. Ang usok mula sa mga inihaw na karne at ang init ng paligid ay malayong malayo sa malamig at malinis na mundo ng Makati. Ilang sandali pa, isang lalaking nakasuot ng kupas na sando at may malalalim na silim sa ilalim ng mga mata ang umupo sa kanyang harapan. Siya ay si Hector, ang dating senior auditor ng Villarama Group na bigla ang sinisante ni Carmela noong nakaraang taon dahil umano sa pagnanakaw, isang paratang na pinaniniwalaan ni Nilo noon. Ngunit ngayon ay alam na niyang isang malaking kasinungalingan. Mabuti naman at nagtiwala kang makipagkita sa akin, Hector. Panimula ni Nilo, inilalapit ang kanyang mukha upang hindi marinig ng mga taong nagdaraan. Tiningnan siya ni Hector nang may halong pag-aalinlangan at pagod. Nung una, akala ko kasabot ka ng asawa mo, Sir Nilo, kasi ikaw ang chief accountant. Imposibleng hindi mo alam ang mga nangyayari. Pero nang makatanggap ako ng mensahe mula sa iyo na humihingi ng tulong, naisip ko na baka pareho lang tayong biktima ng babaeng iyon. Pareho tayong ninakawan ng danggal, Hector, mabigat na tugon ni Nilo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang madilim na kalungkutan na sapat upang kumbinsihin ang dating empleyado. Kailangan ko ang katotohanan. Tulungan mo akong ituwid ang mga pagkakamali niya. Dahan-dahang inilabas ni Hector mula sa kanyang lumang bag ang isang makapal na brown envelope at isang maliit na flash drive. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kalawanging mesa. Narito ang lahat ng hinahanap mo, sir. Ang dahilan kung bakit ako tinanggal ni Ma'am Carmela. Sinimulan kong usisain ang mga pondo ng Villarama Hope Foundation. Dahil napansin kong milyon-milyon ang inilalabas para sa mga peking contractor. Wala silang itinatayong mga bahay para sa mahihirap, Sir Nilo. Ang lahat ng pera ay dumidiretso sa mga offshore account na kontrolado ni Dante Salcedo. Habang tinitingnan ni Nilo ang mga dokumento, ibinunyad ni Hector ang isang lihim na nagbabago sa pananaw ni Nilo sa buong sitwasyon. Hindi isang matagumpay na negosyante si Dante, Sir Nilo. Isa siyang lulong sa sugal. Isang kilalang VIP sa mga underground casino. Baon siya sa utang, hindi lang sa mga bangko, kundi sa mga mapanganib na sindikato. Yung 50 milyong pisong loan na pinapirmahan sa'yo, iyon ang huling palugit ni Dante bago siya ipapatay ng mga inutangan niya. Ginagamit lang ni Dante ang asawa mo para iligtas ang sarili niyang buhay.
At si Ma'am Carmela, bulag na bulag siya sa pag-ibig. Kaya handa niyang ubusin ang kumpanya ninyo para lang isalba ang lalaking iyon. Natigilan si Nilo. Isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, tiningala niya si Carmela bilang isang perpekto, makapangyarihan, at matalinong reyna na hindi maaaring magkamali. Naniwala siya sa lahat ng pang-aalipusta nito na siya ay walang kwenta. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nagpakita na ang kanyang asawa ay isa ring kahabag-habag na biktima ng sarili nitong katangahan. Inanakawan nito ang sariling kumpanya at ang sariling asawa upang pakainin ang isang linta na walang ibang ginawa kundi gamitin siya. Walang naramdamang awa si Nilo para kay Carmela. Sa halip, isang mainit na pakiramdam ng tagumpay ang unti-unting gumapang sa kanyang ugat. Ang Diyos ang sumira sa kanyang pagkatao ay unti-unti. Napalang naghuhukay ng sarili nitong libingan. Umorder si Nilo ng 2 mainit na kape mula sa matandang nagtitinda. Inabot niya ang isang basong plastik kay Hector. Walang mamahaling porselana, walang aircon, at walang mga nagkukunwaring panauhin. Tanging ang 2 lalaking winasak ng parehong kasakiman ang tahimik na nagbabahaginan ng kanilang sakit. Hinawakan ni Nilo ang mainit na plastik, nararamdaman ang pagkapaso sa kanyang balat na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay buhay na buhay. Humigop siya ng kape. Mapait, matapang, at walang palamuti. Ito ang pinakatotoong lasa na natikman niya sa loob ng mahabang panahon. Mag-ingat ka, Sir Nilo. Pabulong nababala ni Hector bago sila maghiwalay. Ang taong pinagkakautangan ni Dante ay hindi simpleng sindikato. May naririnig akong pangalan sa mga lumang record. Isang Senyor Valeriano. Walang nakakakilala sa hitsura niya, pero hawak niya ang maraming politiko at negosyante. Kung malalaman niyang pinakikialaman mo ang perang ibabayad sana sa kanya, baka hindi lang trabaho ang mawala sa iyo. Tiniklop ni Nilo ang envelope at itinago sa loob ng kanyang jacket. Tumango siya kay Hector at nagpasalamat bago maglakad palayo, baon ang mga sandatang gagamitin niya upang pabagsakin ang wad na imperyo ng kanyang asawa. Samantala, sa nagtataasang pader ng Villarama Tower, mabilis at mabigat ang mga hakbang ni Carmela patungo sa maliit na opisina ni Nilo. Kakausapin sana niya ito upang pilitin na iapura ang pag-apruba sa dokumento ng pautang na kailangan ni Dante bago maghating gabi. Binuksan niya ang pinto ng walang katok. Handa na ang kanyang matatalim na salita upang muling saktan ang damdamin ng asawa. Ngunit ang mga salitang iyon ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang silid ay tahimik. Ang upuan ay walang laman. Ang ibabaw ng mesa ay malinis at walang anumang naiwang papel. Lumingon si Carmela sa labas ng pasilyo at tinawag ang pansin ng sekretarya na nanginginig sa pakot. Nasaan ang asawa ko? Bakit wala siya rito sa oras ng trabaho? Galit na tanong ni Carmela. Yumuko ang sekretarya at sumagot ng nauutal. Ma'am, hindi po pumasok si Sir Nilo ngayong araw. At wala rin po siyang ipinadalang mensahe kung saan siya nagpunta. Nakapatay din po ang kanyang telepono. Dahan-dahang napahawak si Carmela sa hamba ng pinto. Isang malamig na kaba ang biglang sumakop sa kanyang dibdib. Sa buong dekada ng kanilang pagsasama, kailanman ay hindi lumabag si Nilo sa kanyang mga utos. Kailanman ay hindi ito umalis ng walang paalam. Habang tinititigan niya ang walang laman na upuan, unti-unting pumasok sa isipan ni Carmela ang isang nakapaning ilabot na katotohanan. Ang kanyang tahimik at sunod-sunurang anino ay kumalas na sa kadena at wala siyang ideya kung anong bagyo ang dala nito sa kanyang pagbabalik. Tila walang anumang bagyong namumuo sa kalmadong paglalakad ni Nilo papasok sa kanilang mansyon ng hapong iyon. Sinalubong siya ng nag-aapoy na paningin ni Carmela na kanina pa balisa sa kanyang pagkawala. Ngunit dahil abala ang buong bahay sa pag-aayos para sa isang marangyang salusalo, piniling pigilan ng kanyang asawa ang pagsabog ng galit nito.
Isang matalyang na tingin lamang ang ibinato nito sa kanya, kalakip ang utos na magbihis upang asikasuhin ang mga bisita. Tahimik na sumunod si Nilo. Isinuwot niya ang kanyang pormal na damit bilang isang masunuring asawa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, maingat na niyang inilatag ang bawat piyesa sa kanyang sariling laro ng ahedres. Ito ang gabi ng pagdiriwang para sa bagong proyekto ng Villarama Hope Foundation. Isang malaking pagtitipon na dinaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan. At bilang pinakamahalagang panauhin, dumating si Dante Salcedo na nakasuot ng pinakamahal nitong suit. Ipinakilala ito ni Carmela sa lahat bilang isang napakahusay at mapagkakatiwalaang strategic partner ng kumpanya. Walang kahiyang nagpapalitan ng matatamis na sulyap ang dalawa habang umiikot sa pagbate sa mga bisita. Sa bawat papuri na natatanggap ni Dante mula sa mga kaibigan ni Carmela, nadudurog ang anumang natitirang respeto ng mga nakakakilala kay Nilo. Ngunit si Milo, na nakatayo sa isang gilid habang may hawak na tray ng inumin, ay nanatiling tahimik at matigas na parang yelo. Bago pa man imbitahan ang lahat na maupo sa mahabang hapagkainan, lihim na nagtungo si Nilo sa sala, kung saan nakahanda ang isang laptop na nakakonekta sa malaking projector screen. Iyon ang gagamitin ni Carmela mamaya para sa kanyang presentasyon. Mabilis at walang alinlangan na isinuksok ni Nilo ang maliit na flash drive na nakuha niya kay Hector. Nag-type siya ng ilang maiikling command upang palitan ang mga nakatagdang file na ipapalabas. Tiniyak na nakatago iyon sa likod ng unang pahina ng presentasyon. At pagkatapos, ay maingat na inalis ang flash drive bago pa may makapansin sa kanya. Nang magsimula ang hapunan, ang kapaligiran ay napuno ng tawanan, kalansing ng mga kubyertos, at mga pag-uusap tungkol sa pera at kapangyarihan. Nakaupo si Dante sa pinakamalapit na silya sa kanan ni Carmela. Ang pwestong dapat sana ay para kay Nilo. Sa halip, si Nilo ang naatasang mag-ikot upang salinan ng alak ang mga baso ng panauhin. Nang makalapit siya sa pwesto ni Dante, nag-angat ng tingin ang lalaki at nagbigay ng isang mapangutyang ngiti. "You know, Carmela, sadyang napakaswerte mo." Wika ni Dante na may himig ng pagmamayabang na sinadya upang marinig ng mga katabing bisita. "You have a husband who is so dedicated sa pag-aasikaso sa bahay. Hindi lahat ng lalaki ay may sikmurang gawin yan. Siguro nga, may mga taong pinanganak para mamuno sa boardroom at may mga taong pinanganak para lang magsilbi sa hapagkainan. Right, Nilo?" Nagtawanan ng ilang bisita. Itinuturing yon bilang isang magaan na biro, habang si Carmela ay napangiti ng may pagmamalaki sa tinig ng kanyang kalaguyo. Naramdaman ni Nilo ang pag-akyat ng init sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kamao ay tila gustong bumigay sa matinding galit, ngunit ibinaon niya ito ng malalim. Dahan-dahan niyang inikot ang bote ng pulang alak upang salinan ang baso ni Dante. Ngunit sa isang sinadyang pagkakamali ng kanyang mga daliri, dumulas ang bote. Bumagsak ang ilang patak ng madilim at pulang likido, hindi sa loob ng baso, kundi diretso sa mapuputing manggas ni Dante at tumulo hanggang sa mamahalin nitong sapatos. Napablikwa si Dante sa kanyang kinauupuan. Ang mukha ay biglang nagdilim sa galit habang pinapagpag ang kanyang damit. "Ano ba ang ginagawa mo?" "Nilo, are you out of your mind?" Matinis at galit na sigaw ni Carmela. Walang pakialam kung marinig man sila ng buong silid. "Napakatanga mo talaga. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ng bisita natin. Humingi ka ng tawad niyan din." "It's fine, Carmela." Mabilis na bawi ni Dante. Pinipilit pakalmahin ang sarili upang mapanatili ang kanyang magandang imahe, kahit na nakikitang nanggigigil ang mga panga nito. Baka nanginginig lang ang mga kamay niya dahil hindi siya sanay humawak ng mga mamahaling bagay. Tiningnan ni Nilo ang nagagalit na asawa at ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Walang ni isang salita ng pagtutol na lumabas sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang malinis at puting pamunas mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng lahat ng mga nagtataasang opisyal at negosyante,
Dahan-dahang lumuhod si Nilo sa malamig na marmol na sahig. Yumuko siya, inilapat ang pamunas, at sinimulang kuskusin ang mga natapong alak sa sapatos ng kalaguyo ng kanyang asawa. Ang tagpong iyon ay sapat upang pandirian siya ng sinumang makakakita. Ang opisyal na asawa na nakaluhod sa paanan ng kabit. Ngunit sa tuwing ikinikiskis ni Nilo ang tela sa balat ng sapatos, walang nadaramang hiya ang kanyang kaluluwa. Ang kalmadong paghinga niya ay nagmumula sa katotohanang alam niyang ang sapatos na ito ang huling hakbang ng kalaban bago ito tuluyang mahulog sa bangin ng kahihiyan. Nang matapos niya itong punasan, tahimik siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina. Isinasantabi ang mga bulungan at palihim na pagtawa ng mga panauhin na pilit hindi nagpapahalata. Matapos ang hapunan, habang nagsisimula na maglipatan ang mga panauhin patungo sa malaking sala upang hintayin ang gaganaping presentasyon ni Carmela, naramdaman ni Nilo ang isang matalim na kuko na bumaon sa kanyang braso. Hinatak siya ni Carmela patungo sa isang madilim na pasilyo, malayo sa paningin ng mga tao. Ang mukha ng kanyang asawa ay walang bahid ng pagmamahal. Tanging purong pandidiri at pagnanasang burahin siya sa paningin nito. Inilapat ni Carmela ang kanyang mukha sa tainga ni Nilo. Ang bawat hininga nito ay tila lason na sumisira sa hanging nakapaligid sa kanila. Pagod na akong magtiis sa katangahan at kakapalan ng mukha mo. Mabagsik at tahimik na bulong ni Carmela habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Nilo. Pagkatapos ng gabing ito, ayusin mo na ang lahat ng gamit mo at lumayas ka na sa pamamahay ko. Hindi na kita kailangan. Ang bulwagan ng Grand Ballroom sa Makati ay punong-puno ng mga nagdiningning na chandelier at mga taong tila walang bahid ng dumi sa kanilang mga pagkatao. Ito ang gabi ng taunang pagtitipon ng mga stockholder ng Villarama Group. Isang gabi kung saan ang kapangyarihan at yaman ay ipinagmamalaki sa harap ng mundo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Carmela. Suot niya ang isang kulay gintong gown na tila ba sinasabing siya ang reyna ng lahat ng kanyang natatanaw. Sa harap ng mikropono, nagsimula siyang magsalita tungkol sa integridad, tungkol sa malasakit sa kapwa, at tungkol sa kahalagahan ng pamilya bilang pundasyon ng tagumpay ng kumpanya. Sa likuran ng mulwagan, pumasok si Nilo. Hindi siya nakasuot ng apron o bit-bit ang tray ng inumin. Isang simpleng itim na suit ang kanyang suot, at ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanyang asawa. Walang nakapansin sa kanyang pagpasok, hanggang sa dahan-dahan siyang naglakad patungo sa control booth ng audio-visual system. Ang technician na naroon ay hindi nakapagsalita nang makita ang lamig sa mga mata ni Nilo. Marahang itinabi ni Nilo ang lalaki at inilagay ang kanyang mga kamay sa keyboard. Ngayon, bago natin simulan ang pag-uulat sa ating mga kita para sa taong ito, nais ko munang ipakita sa inyo ang puso ng ating foundation. Wika ni Carmela sa entablado ng may malapad na ngiti. Ang aming mga tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa katapatan sa bawat isa. Sa sandaling iyon, pinindot ni Nilo ang enter key. Ang malaking screen sa likuran ni Carmela na dapat sana ay magpapakita ng mga video ng mga batang tinutulungan ng foundation ay biglang nagbago. Hindi mga ngiti ng mga benepisyaryo ang bumungad sa lahat, kundi ang isang malinaw at malaking larawan ni na Carmela at Dante Salcedo sa alabang. Magkayakap sila at sa gitna nila ay ang batang si Julian na masayang tumatawa. Kasunod nito ay ang mga serye ng larawan ng kanilang mga bakasyon sa labas ng bansa. Mga sandaling ninakaw ni Carmela habang sinasabi niyang abala siya sa mga business trip. Nabalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong ballroom. Ang mga baso ng alak na hawak ng mga stockholder ay tila tumigil sa hangin. Unti-unting lumingon si Carmela sa likuran niya. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kislap ay biglang nawala ng kulay. Naging kasing puti siya ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Hindi pa natatapos doon. Muling nagpalit ang slide. Sa pagkakataong ito,
Ang mga numero na kailanman ay hindi nagsisinungaling ang lumabas. Ipinakita sa screen ang mga audit report na binuo ni Nilo at Hector. Ang mga graphs na nagpapakita kung paano dumaan ang pera mula sa foundation patungo sa mga personal na account ni Dante Salcedo. Ang bawat sentimo, bawat transaksyon, at bawat peking invoice ay malinaw na nakalatala sa harap ng mga taong nagmamay-ari ng kumpanya. Ano ito? Sino ang may gawa nito? Galit na sigaw ni Dante mula sa front row habang pilit na tumatayo upang pigilan ang kaguluhan. Nuwit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly sa takot nang makita ang sarili niyang pangalan sa tabi ng salitang fraud. Dahan-dahang lumabas si Nilo mula sa dilim at naglakad patungo sa harapan, sa tapat mismo ng entablado. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang asawang itinuring nilang anino ay biglang naging pinakamaliwanag na liwanag sa loob ng silid. Hindi ito tungkol sa selos, Carmela. Malinaw at matatag na wika ni Nilo. Ang bawat salita ay tumatago sa katahimikan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Binigyan kita ng 10 taon ng buhay ko, ng katapatan ko, at ng aking pananahimik. Pero hindi ko hahayaang gamitin mo ang pangalan ng tatay ko at ang mga pangarap ng mga taong naniniwala sa kumpanyang ito para lang pagtakpan ang iyong mga kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na bulungan at paggagulantang ng mga stockholder, biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na naglalakad sa tiles ay umalingaw-ngaw. Isang grupo ng mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na mga papeles. Carmela Villarama at Dante Salcedo. Wika ng opisyal habang lumalapit sa entablado. Kayo ay inaaresto para sa kasong qualified theft, estafa, at falsification of public documents. Naniga si Carmela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang gintong gown ay hindi na mukhang marangal. Tila ba naging isang mabigat na kadena ito na humihila sa kanya pababa? Tumingin siya kay Nilo, umaasa na makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak sa mga mata ng lalaking minsan niyang minaliit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, si Nilo Dalisay ay hindi na isang anino. Siya na ang nagmamay-ari ng liwanag. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa ballroom ay tila naging mga matatalim na liwanag na humihiwa sa natitirang danggal ni Carmela. Sa gitna ng kaguluhan, ang ingay ng mga bulungan ng mga stockholders ay tila isang malakas na dagundong ng gumuho na gusali. Ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa mapuputing pulso ni Carmela, isang sensasyong hindi niya kailanman inakalang mararanasan sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Habang dahan-dahan siyang iniaakay ng mga awtoridad pababa ng entablado, ang kanyang kulay gintong gown ay sumasayad sa sahig. Tila isang maruming basahan na nawalan na ng ningning. Wala akong kinalaman dito! Si Carmela ang nag-utos sa lahat! Ang matinis na sigaw ni Dante ay umalingaw-naw. Dahilan upang mapahinto ang lahat. Lumingon si Carmela sa kanyang kalaguyo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang yaman, katawan, at kaluluwa. Nakita niya ang mukha ni Dante na balot ng takot at pandidiri. Hindi ko alam na galing sa nakaon mga pondo. Pinilit niya lang akong tanggapin ang mga iyon. Patuloy na paghisterya ni Dante habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Sa isang iglap, ang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki ni Carmela ay naging isang maruming basahan na itinapon sa putikan. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa para kay Carmela kaysa sa mismong pag-aresto sa kanya. Ang makitang ang lalaking itinuring niyang langit ay siya palang unang magtutulak sa kanya sa impyerno upang iligtas ang sariling balat. Sa isang sulok, nakatayo ang chairman ng board of directors. Sa isang malamig at formal na boses, binigkas nito ang hatol na tuluyang nagtapos sa karera ni Carmela. Effective immediately, Carmela Villarama is stripped of her position as CEO. The board will cooperate fully with the investigation.
This company will not be dragged down by the greed of one woman. Mula sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nananatiling nakatayo si Nilo. Pinapanood niya ang bawat eksena na tila isang pelikulang wala siyang kinalaman. Inasahan niyang makakaramdam siya ng isang matinding kagalakan, isang uri ng tagumpay na magpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit sa halip, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakabibinging katahimikan. Ang puso niya ay tila isang malaking guwang, isang bakanteng silid na matapos linisin ay wala nang natirang gamit. Napagtanto niya na sa pagbagsak ni Carmela, wala talagang nanalo. Tanging mga durog na pangarap lamang ang naiwan sa sahig. Hinakay na palabas ng gusali ang dalawa. Habang isinasakay si Carmela sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis, sandali siyang lumingon. Sa likod ng makapal at malamig na salamin ng bintana, nagtama ang kanilang mga paningin ni Nilo. Ang mga mata ni Carmela ay puno ng nag-aalab na pot. Ngunit sa kaibuturan nito ay naroon ang isang pakiusap, isang huling paghingi ng tulong mula sa lalaking 10 taon niyang minaliit. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Nilo. Hindi siya gumalaw. Hindi siya kumurap. Hanggang sa tuluyang humarurot palayo ang sasakyan, dala ang babaeng minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Naiwan si Nilo sa tapat ng gusali, habang ang amoy ng usok ng sasakyan ay humahalo sa malamig na hangin ng Makati. Sa kabila ng pagkakabunyag ng mga offshore accounts, may isang bagay na hindi nagtutugma sa isipan ni Nilo. Sa dami ng perang ninakaw ni Carmela, bakit tila palaging gipit si Dante? Bakit tila may mas malalim pang balon na pinagtatapunan ng mga pondong ito? Hindi nang tagal, nagtungo si Nilo sa istasyon ng pulis upang ibigay ang huling bahagi ng kanyang testimonya. Doon, sa gitna ng madilim at masikip na pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto, si Amara. Ang kanyang chiigay ay nakaupo sa loob ng isang maliit na opisina, kausap ang isang investigador. I have all the records of her transactions, officer. Marahas na wika ni Amara. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Matagal ko na siyang pinipigilan, pero tinatakot niya ako. I am willing to be a state witness against Carmela Villarama. Natigilan si Nilo sa pintuan. Ang kanyang sariling kapatid, ang taong naging kasabwat ni Carmela sa loob ng maraming taon, ay narito ngayon upang itarak ang huling balisong sa likod ng kanyang kaibigan. Hindi ito ginagawa ni Amara para sa katarungan. Ginagawa niya ito upang isalba ang kanyang sariling leeg, upang hindi mawala ang kanyang luho at posisyon. Ang pait na naramdaman ni Nilo ay umakyat muli sa kanyang lalamunan. Napagtanto niya na ang katapatan sa mundong ito ay isang uri lamang ng pera. Ibinebenta ito sa pinakamataas na bidder. Nilo, please, makinig ka naman sa akin. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon dahil wala na akong ibang mapagpipilian. Ang boses ni Amara ay basag, malayo sa matapang at aroganteng tono na ginagamit niya sa mga boardroom ng Makati. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng istasyon ng pulis. Ang kanyang mamahaling bestido ay gusot-gusot na at ang kanyang makeup ay kalat sa paligid ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng kanyang kapatid, ngunit dahan-dahang umiwas si Nilo. Ang bawat paghapos ni Amara ay tila isang kagat ng apoy sa balat ni Nilo, isang paalala ng bawat kasinungalingang itinanim ito sa kanilang pamilya. Ginitigan ni Nilo ang kanyang chiigay. Sa ilalim ng maputla at kumukurap-kurap na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang isang taong hindi na niya kilala. Ang batang babae na nagtatanggol sa kanya noon sa Iloilo, kapag inaapi siya ng ibang bata, ay tila naglaho na, pinalitan ng isang estrangerong handang pumatay sa sariling dugo para sa pansariling kaligtasan. Ang katahimikan ni Nilo ay mas lalong nagpabigat sa hangin, dahilan upang lalong manginig ang mga balikat ni Amara. You don't understand, Nilo. Patuloy ni Amara. Ang mga salita ay naguunahang lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sirang gripo. Baon ako sa utang noon.
Nalaman ni Carmela ang tungkol sa mga maling investments ko at ginamit niya yon para kontrolin ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod, ipapakulong niya ako at wala nang mag-aalaga sa inyo ni Lola Rosa. I was trapped. Kaya nung sinabi niyang ilipat ang lupa ni Lola sa pangalan niya, akala ko yun lang ang paraan para hindi tayo maghirap muli. Isang mapait na buntong hininga ang lumabas sa mga labi ni Nilo. Hindi siya makapaniwala na hanggang sa huling sandali, ang pera at ang takot sa kahirapan pa rin ang dahilan ni Amara. Sa loob ng 10 taon, naging bulag si Nilo dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila mga tuyong dahon na madaling tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang katotohanan. Tanging mga palusot ng isang taong nawalan na ng direksyon. Dahan-dahang dinukot ni Nilo mula sa kanyang bulsa ang isang susi. Ang susi ng mamahaling SUV na ipinagmamalaki ni Amara noong nakaraang linggo. Kinuha niya ang kamay ng kanyang kapatid, pilit na ibinuka ang mga daliri nito at inilagay ang malamig na bakal sa kanyang palad. Isinara niya ang mga daliri ni Amara sa susi ng may buong dahan-dahan, tila isang huling pagbasbas sa kanilang relasyon. Ate, kailangan ko ng isang kapatid na masasandalan. Hindi ng isang mayamang consultant na handa akong ibenta, mahinahon, ngunit bawat salita ay may diin na wika ni Nilo. Ang sasakyang ito, ang posisyon mo, ang lahat ng karangyaan na tinatamasa mo ngayon, iyan ang presyo ng aking pagkatao at ng dangal ni Lola Rosa. Busog ka nga sa pagkain at nakatira sa mansyon, pero ate, gutom naman ang kaluluwa mo. Simula sa araw na ito, hindi na kita kapatid. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Tumalikod si Nilo at naglakad palayo. Hindi pinapansin ang malakas na hikbi ni Amara na umaalingaw-ngaw sa bakanting pasilyo. Bawat hakbang ni Nilo ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang dibdib. Masakit ang mag-isa, ngunit mas masakit ang makasama ang mga taong ang tingin sa iyo ay isang kasangkapan lamang. Ang pait ng pag-iisa ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Ang init ng paglaya. Nagpasya si Nilo na magtungo sa pribadong klinika upang kunin si Lola Rosa. Gusto na niyang lisanin ang Makati sa lalong madaling panahon. Habang nakasakay sa taxi, pinagmamasdan niya ang mga naglalakihang gusali na tila mga higanteng nagbabantay sa kanyang mga kabiguan. Sa wakas, ang lahat ay matatapos na rin. Ang bawat numero sa kanyang isipan ay nagbalanse na at ang tanging natitira na lang ay ang muling pagbuo sa kanyang sarili sa piling ng kanyang ina. Ngunit pagdating niya sa klinika, sinalubong siya ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ang head nurse ay mabilis na lumapit sa kanya. Ang muka ay balot ng pag-aalala at kaba. Hindi ito ang karaniwang pagbate na natatanggap ni Nilo tuwing bumibisita siya. Sir Nilo, mabuti at dumating kayo. Bungad ng nurse, ang boses ay nanginginig. Kagabi pa po namin kayo sinusubukang tawagan, pero hindi namin kayo makontakt. Si Lola Rosa po, nawawala siya sa kanyang silid simula pa kaninang madaling araw. Wala po siyang kasama at hindi namin alam kung paano siya nakalabas nang hindi napapansin ng mga gwardya. Napatitig si Nilo sa bakanting higaan ng kanyang ina. Ang kumot ay maayos na nakatiklop at ang maliit na lampara ay patay na. Sa ibabaw ng bedside table, sa gitna ng mga bote ng gamot, ay may isang piraso ng papel na nakapatong. Dahan-dahang lumapit si Nilo at kinuha ang papel. Ito ay isang sulat na isinulat sa isang lumang estilo ng Tagalog. Ang sulat kamay ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang bulong mula sa nakaraan, isang huling mensahe mula sa isang inang sa kabila ng sakit ay nagawa pa ring protektahan ang kanyang anak. Habang binabasa ni Nilo ang nilalaman tungkol sa lupain sa Iloilo at sa isang lihim na hindi pa niya natutuklasan, naramdaman niya ang isang matinding kaba na bumabalot sa kanyang puso. Nasaan ang kanyang ina? At sino ang taong huling nakitang kausap ni Lola Rosa
bago ito mawala sa dilim ng gabi. Ang bawat hakbang palayo sa nagtataasang gusali ng Makati ay tila pagtatanggal ng isang napakabigat na balute na matagal nang sumasakal sa paghinga ni Nilo. Hindi siya kumuha ng kahit isang sentimo mula sa yaman ni Carmela. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang mga lumang damit, ang mga alaala ng kanyang ama, at ang nanginginig na sulat mula kay Lola Rosa. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa tulong ng mga awtoridad, nalaman ni Nilo na ang kanyang ina ay hindi dinukot. Sa halip, ang matanda ay sumakay ng bus patungong probinsya sa gitna ng kanyang kalituhan, dala ng isang malakas na udyok na bumalik sa lupang sinilangan bago pa man tuluyang mabura ang lahat sa kanyang isipan. Sinalubong si Nilo ng amoy ng dagat at ang banayad na simoy ng hangin nang tumapak siya sa lupa ng Iloilo. Dito, ang langit ay hindi natatakpan ng usok at ang oras ay tila humihinto upang makinig sa bulong ng mga alon. Natagpuan niya si Lola Rosa sa kanilang lumang bahay, isang munting tahanan na gawa sa kahoy at kawayan na matagal lang napabayaan. Nakaupo ang matanda sa balkon, nakatingin sa malayo habang ang isang babaeng may maamong muka ay dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mapuputing buhok. Salamat sa Diyos at nahanap yun na siya, Sir Nilo. Uwi ka ng babae na nagpakilala bilang si Elena, isang kapitbahay na matagal nang nagbabantay sa kanilang lumang ari-arian. Kakarating lang po niya kaninang umaga, mukhang pagod na pagod, pero ayaw niyang pumasok sa loob. Gusto lang daw niyang hintayin ang kanyang anak. Lumapit si Nilo at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nito at sa pagkakataong ito, hindi luha ng pait ang dumaloy sa kanyang mga mata, kundi luha ng pasasalamat. Ang katahimikan ng probinsya ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 10 taon sa Makati, nakalimutan ni Nilo ang pakiramdam ng tunay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at ang tunay na init ng araw sa kanyang balat. Dito, siya ay hindi isang anino. Siya ay si Nilo, ang anak ni Julian, ang batang muling nagbalik sa kanyang pinagmulan. Habang inaayos ni Nilo ang mga gamit sa loob ng bahay upang maging komportable ang kanyang ina, may napansin siyang isang lumang alkansya at isang maliit na notebook sa ilalim ng higaan ng kanyang ama. Sa loob ng notebook ay may nakasingit na isang passbook mula sa isang lokal na bangko sa Iloilo. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Mayroong isang account na nakapangalan sa kanya at sa loob ng 10 taon, mayroong regular na deposito na nagmumula sa isang hindi kilalang source. Hindi ito malalaking halaga, ngunit sapat ito upang sabihing may isang taong palihim na nagbabantay sa kanya habang siya ay nagdurusa sa kamay ni Carmela. Isang matinding kaba ang bumalot kay Nilo. Sino ang taong ito? Bakit ito nagpapadala ng pera sa loob ng isang dekada nang hindi nagpapakita? At bakit tila alam ng taong ito ang bawat yugto ng kanyang buhay? Sa gitna ng kanyang pagtataka, napansin niya ang isang huling entry sa passbook na may petsa lamang kahapon, ang araw kung kailan siya bumalik sa probinsya. May nakasulat na maikling note sa gilid ng huling deposito, na tila ba isang paanyaya o isang babala. Habang pinagmamasdan ni Nilo ang sulat kamay sa notebook, dahan-dahang lumapit si Elena sa kanya. Ang mga mata ng babae ay may dalang misteryo, na tila ba may alam siya sa mga tanong na gumugulo sa isipan ni Nilo. Sir Nilo, may isang tao pong palaging nagtatanong tungkol sa inyo rito sa Iloilo. Sabi niya, darating daw ang araw na babalik kayo rito dahil ang dugong dumadaloy sa inyo ay hindi kailanman mabubuhay sa semento ng Makati. Napatayo si Nilo, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sino siya, Elena? Nasaan siya? Bago pa man makasagot si Elena, isang tunog ng marahang pagkatok ang narinig mula sa pintuan ng kanilang lumang bahay. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig na gawa sa kawayan. Sa paglingon ni Nilo, nakita niya ang isang figura na hinding-hindi niya inakalang makikita muli sa ganitong pagkakataon.
Isang lihim mula sa nakaraan ng kanyang ama ang tila nagpapakita na upang baguhin ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Dahan-dahang pumasok ang liwanag ng umaga sa siwang ng mga bintanang kapis, naglalatag ng mahahabang guhit ng ginto sa sahig na kawayan na kislap-kintab sa pagkakamop ni Elena. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang saging ay humahalimuyak sa buong kabahayan. Isang amoy na nagpapadama kay Nilo na sa wakas, siya ay nasa tahanan na. Wala na ang malamig at sterile na amoy ng aircon sa Makati. Dito, ang bawat hininga ay may lasa ng alat ng dagat at tamis ng lupa. Sa isang sulok ng kanilang sala, naglagay si Nilo ng isang maliit na mesang gawa sa Nara. Doon niya inilagay ang kanyang lumang calculator, ilang piraso ng ballpen, at isang simpleng karatula na isinulat niya sa karton. Nilo Dalisay, Serbisyo sa Accounting at Konsultasyon. Hindi ito isang opisina sa itaas ng matayog na gusali, ngunit para kay Nilo, ito ang pinakamahalagang kumpanyang kanyang pinamunuan. Sir Nilo, heto po ang kape niyo, malambing na wika ni Elena, habang maingat na inilalapag ang tasa sa kanyang mesa. Ang boses ng babae ay parang banayad na daloy ng tubig sa sapa, nakakapagpatahimik sa anumang ingay na natitira sa isipan ni Nilo. Tiningnan ni Nilo ang mga kamay ni Elena. Magaspang ang mga palad nito. May mga marka ng hirap sa pagtatrabaho sa bukid at sa bahay. Ngunit para sa kanya, ang mga kamay na ito ay mas maganda pa kaysa sa mga kamay na balot ng mamahaling alahas. Salamat, Elena. At please, huwag mo na akong tawaging sir. Nilo na lang. Nakanghiting tugon niya. Sige, Nilo. Mahiyaing sagot ni Elena. Ang kanyang mga pisingi ay bahagyang nagkulay rosas. Nasa labas si Mang Carding, yung mangingista sa dulo ng kalsada. Gusto niya sanang magpatulong sa mga papeles ng kanyang maliit na bangka. Hindi niya kasi maintindihan ang mga nakasulat sa kontrata ng utang niya. Tumango si Nilo at pinatuloy ang matanda. Sa loob ng ilang oras, ginamit ni Nilo ang kanyang talino sa mga numero, hindi upang mandaya o magtago ng pondo, kundi upang protektahan ang kabuhayan ng isang taong walang muwang sa batas ng pera. Ang bawat pasasalamat at ngiting natatanggap niya mula sa mga taga na yon ay tila mga tahi na dahan-dahang nagbubuklod sa kanyang napunit na pagkatao. Pakiramdam niya ay muli siyang nabubuo. Hindi bilang isang anino ni Carmela, kundi bilang isang lalaking may silbi sa kanyang kapwa. Minsan, kapag lumulubog na ang araw, nauupo si Nilo sa tabi ni Lola Rosa sa balkon. Ang kanyang ina ay mas mukhang payapa na ngayon. Bagamat hindi pa rin ito ganap na naalala ang lahat, palagi itong nakangiti sa tuwing makikita si Elena na tumutulong sa kanila. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Nilo ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong bonus sa Makati. Isang kaligayahang nagmumula sa pagiging tapat at sa pagtanggap sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nagsisimula na siyang matutong magtiwala muli, dahan-dahan, parang isang halamang muling sumisibol pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Isang hapon, habang abala si Nilo sa pag-aayos ng mga dokumento ni Elena para sa kooperatiba, isang hindi pamilyar na tunog ng mga yabag ang narinig niya mula sa labas ng bakod. Hindi ito ang mabibigag na sapatos ng mga magsasaka o ang tsinelas ng mga kapitbahay. Ito ay ang tunog ng isang taong nag-aalinlangan, mabagal at tila walang lakas. Napatigil si Nilo sa kanyang ginagawa. Isang kakaibang kaba ang biglang sumakop sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may isang anino mula sa kanyang madilim na nakaraan ang muling nagpapakita. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nilo. Nakatayo sa tapat ng kanilang bakod ang isang babae. Ngunit hindi ito ang makapangyarihan at nagniningning na reyna na naalala niya sa Makati. Ang babaeng nasa harap niya ay tiyugo ang katawan. Ang kanyang dating mamahaling damit ay kupas at puno ng alikabok, at ang kanyang muka ay balot ng matinding pagod at kahihiyan.
Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy at paghamak ay wala ng ningning. Tanging ang malalim na hukay ng kawalan ang natitira. Si Carmela. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay narito ngayon. Nakatayo sa lupang dati ay binalak niyang nakawin, tila isang ligaw na kaluluwang humihingi ng huling silong sa gitna ng bagyo. Tiningnan ni Nilo ang babaeng nasa tapat ng kanilang bakod. Ang babaeng dati ay kinatatakutan at pinagsisilbihan niya ng may buong katapatan. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng hapon sa Iloilo, si Carmela ay mukhang isang aninong naligaw sa gitna ng liwanag. Wala na ang kanyang matatalim na salita. Wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Ang natira na lamang ay isang tuyot na balat, mga matang puno ng luhang hindi na makaagos, At ang panginginig ng kanyang mga balikat na tila isang dahong tuyo sa gitna ng hangin. Dahan-dahang binuksan ni Nilo ang maliit na pintuan ng kanilang bakod. Ang tunog ng kalawaangin at lumang bakal ay umalingaw-angaw sa tahimik na paligid, tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Huminto siya ilang hakbang mula kay Carmela. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi rin siya nakaramdam ng kagalakan sa nakikitang paghihirap ng kanyang dating asawa. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagod at isang uri ng awa na nararamdaman ng isang tao para sa isang estrangerong nawalan ng tirahan. Nilo, patawarin mo ako, bungad ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na halos hindi marinig. Kinuha ni Dante ang lahat, ang pera, ang kumpanya, pati ang anak ko. Itinago niya sa akin pagkatapos niyang makuha ang lahat ng kailangan niya. Wala na akong matuluyan. Wala na akong matakbuhan. Lahat ng taong akala ko ay kaibigan ko, tinalikuran ako nang malaman nilang wala na akong kapangyarihan. Tumitig si Nilo sa malayo, sa direksyon ng dagat kung saan ang mga alon ay patuloy sa kanilang walang hanggang paghampas sa pampang. Ang kapangyarihan ay parang buhangin sa kamay, Carmela. Habang lalo mo itong hinihigpitan para manakit, lalo itong dumudulas sa iyong mga daliri. 10 taon kitang minahal ng higit sa sarili ko, pero ang tanging nakita mo ay isang kasangkapan. Ngayong wala na ang lahat, hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, kundi ang sarili mo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumabas si Lola Rosa mula sa loob ng bahay, inaalalayan ni Elena. Ang matanda ay huminto nang makita si Carmela. Sa loob ng ilang segundo, tila bumalik ang kislap ng pagkilala sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahang lumapit si Lola Rosa at iniyabot ang isang baso ng malamig na tubig kay Carmela. Ang kabutihang ito mula sa matandang babaeng, binalak niyang pagnakawan ng lupa, ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang piraso ng pagmamataas ni Carmela. Napaluhod ang dating reyna ng Makati sa tuyong lupa ng Iloilo, humahagulgol ng walang tunog habang yakap ang baso ng tubig. Nilapitan ni Nilo si Carmela at tinulungan itong tumayo. Makaalis ka na, Carmela? Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil wala na tayong puwang sa buhay ng isa't isa. Heto ang kaunting halaga na naitabi ko. Sapat na ito para makapagsimula ka muli sa ibang lugar, malayo sa Makati, malayo sa mRNA sa mga kasinungalingang binuo mo. Inilagay ni Nilo ang isang sobre sa nanginghinig na kamay ni Carmela. Huwag mo na kaming gambalain. Ang kapayapaang nahanap ko rito ay hindi na para nakawin mo pa. Pinalood ni Nilo ang dahan-dahang paglakad palayo ni Carmela hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada. Naramdaman niya ang isang malambot na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Elena. Ang init ng haplos nito ay tila isang selyo na nagpapatunay na ang bagyong kanyang pinagdaanan ay tuluyan ng lumipas. Wala na ang pait, wala na ang sakit. Ang tanging natitira ay ang amoy ng lulutuing hapunan, ang mahinang awit ni Lola Rosa, at ang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang magtago sa likod ng mga numero. Tiningnan ni Nilo ang malawak na karagatan. Sa wakas, ang kanyang puso ay naging kasing linaw na ng tubig sa Iloilo. Hindi siya naging pinakamayaman, hindi rin siya naging pinakamakapangyarihan,
Pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang malaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kaluluwa upang makahinga muli ng maluwag. Ang bango ng mga bulaklak ng dapo at ang amoy ng sariwang litsun sa hurno ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat, tila isang banal na insenso na nagpapabanal sa bawat sulok ng baybayin ng Iloilo. Ngayong araw, ang buhanginan ay hindi lamang dalampasigan. Ito ay naging isang dambana ng katapatan at bagong simula. Wala ang mga nagdiningning na kristal na chandelier o ang mga peking ngiti ng mga negosyante sa Makati. Ang tanging liwanag na nagmumula sa paligid ay ang gintong sinag ng papalubog na araw na humahalik sa ibabaw ng asul na karagatan. Nakatayo si Nilo sa harap ng isang arkong gawa sa mga sanga ng kawayan at puting tela na malayang winawagayway ng hangin. Nakasuot siya ng isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinya, malinis at kagalang-galang. Sa kanyang harapan, dahan-dahang naglalakad si Elena patungo sa kanya. Hindi ito ang paglakad ng isang reynang puno ng kayabangan, kundi ang paglakad ng isang babaeng puno ng kapayapaan. Ang puting bestido ni Elena ay simple lamang. Ngunit sa mga mata ni Nilo, ang babaeng ito ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang bituin sa kalangitan. Sa paligid nila ay ang mga taong naging pamilya na ni Nilo sa loob ng ilang taon. Si Mang Carding na mang-ingisda, ang mga tendera sa palengke, at ang mga batang tinuturuan niya ng accounting sa ilalim ng puno ng sway. Ang kanilang mga palakpakan ay hindi pilit. Ito ay tunog ng tunay na kagalakan para sa lalaking nagtanggol sa kanilang maliliit na pangarap. Sa gitna ng madla, nakaupo si Lola Rosa sa kanyang wheelchair. Suot ang kanyang pinakamagandang barot saya. May kislap ng pagkilala at kaligayahan sa mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanyang anak. Tila ba sa sandaling ito, ang lahat ng dilim ng demensya ay napawi ng liwanag ng pag-ibig. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, naramdaman ni Nilo ang gaspang ng mga palad ni Elena. Isang gaspang na nagpapaalala sa kanya ng tunay na paggawa at pagsasakripisyo. Nilo, sa bawat numero na kwinikwenta mo, sa bawat katotohanang pinaninindigan mo, nahanap ko ang aking tahanan. Mahinang bulong ni Elena habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Elena, ikaw ang sagot sa lahat ng aking panalangin noong akala ko ay wala ng saysay ang aking buhay. Tugon ni Nilo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi kita maipapangako ng mansyon sa Makati, pero ipinapangako ko sa iyo ang isang buhay na walang kasinungalingan at isang pusong ikaw lang ang laman hanggang sa huling tibok nito. Matapos ang seremonya, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng mga sulo sa baybayin, naupo ang dalawa sa isang mahabang mesa kasama ang buong nayon. Kinuha ni Elena ang isang maliit na plato na may lamang 2 piraso ng ensaymada. Mga tinapay na sila mismo ang naghurno noong madaling araw. Ito ang ensaymada na hindi durog, hindi malungkot, at hindi nababalot ng pait ng pagtataksil. Hatiin natin ito, Nilo. Mungkahi ni Elena nang may matamis na ngiti. Kinuha ni Nilo ang kalahati ng tinapay at isinubo ito. Ang tamis ng asukal at ang linamnam ng keso ay tila gumuguhit sa kanyang dila, isang lasa na 10 taon niyang hindi naramdaman sa kabila ng lahat ng mararanyang pagkain sa Makati. Sa bawat kagat, ang alaala ng nadurog na kahon ng tinapay sa basurahan ng Villarama Tower ay tuluyan ng naglaho. Ngayon, ang bawat subo ay puno ng pag-asa. Ang pait ay naging tamis, at ang pagkawasak ay naging buo. Ang sarap, di ba? Tanong ni Elena habang sumasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Nilo. Pinapanood ang sayaw ng apoy sa buhanginan. Pinakamasarap na ensaymada sa buong mundo, sagot ni Nilo, sabay haplos sa buhok ng kanyang asawa at paghalik sa noo nito ng may buong pag-iingat.
Naramdaman niya ang init ng katawan ni Elena sa kanyang tabi, isang pakiramdam ng seguridad at pag-aari na hindi niya kailanman ipagpapalit sa anumang yaman. Lumipas ang mga oras at dahan-dahang tumahimik ang paligid, habang ang mga bisita ay nagsisimula ng magpaalam. Naiwan ang mag-asawa sa balkon ng kanilang tahanan, ninanamnam ang unang gabi ng kanilang pagsasama bilang isa. Habang nakatingin si Nilo sa madilim na abot-tanaw kung saan humahalik ang dagat sa langit, naramdaman niya ang isang mahinang hila sa kanyang barong. Mula sa likuran niya, isang maliit na bulto ang lumitaw. Isang batang lalaki, may mga matang puno ng kuryosidad at niting, katulad ng kay Nilo, ang tumingin sa kanya ng may buong paghanga at pagmamahal. Ang bata ay may hawak na maliit na bangkang kahoy na inukit ni Nilo para sa kanya noong nakaraang kaarawan nito. "Papa, tingnan mo ang bangka ko! Lumalangoy na siya sa tubig!" Sigaw ng maliit na boses na punong-puno ng sigla at ligaya. Lumipas ang 3 taon na tila, isang banayad na agos ng tubig sa Pampang, dahan-dahan at walang pagmamadali. Sa maliit na bayan ng Iloilo, ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na hudyat ng kaba o paghahanda sa mga panlalait, kundi isang paanyaya upang muling yakapin ang katotohanan. Nakatayo si Nilo sa harap ng kanyang maliit na opisina. Pinagmamasdan ang mga luntiang dahon ng sway na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa madalas na paglalakad sa ilalim ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na kailanman ay hindi nakita sa marangyang opisina ng Makati. Isang hapon, habang nag-aayos si Nilo ng mga lumang dokumento, nakakita siya ng isang gusot na clipping ng pahayagan mula sa nakaraang taon. Naroon ang balita tungkol sa paghatol kay Dante Salcedo at ang pagbagsak ng imperyo ng mga Villarama. Sa isang sulok ng balita, may maliit na larawan ni Carmela na nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng encoder sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, malayo sa kinang ng mga kamera. Wala nang nararamdamang kirot o galit si Nilo sa tuwing makikita ang mukha nito. Ang pait na dati ay parang lason sa kanyang ugat ay tuluyan ng nahugasan ng alat ng dagat. "Nilo, luto na ang paborito mong kulasikas. Halika na sa loob, baka lumamig pa ang sabaw." Tawag ni Elena mula sa kusina. Humasok si Nilo sa loob ng bahay at naupo sa hapagkainan. Sa tabi niya, ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Julian ay masayang kumakain. Ang mga pisngi nito ay puno ng dumi ng pagkain. Ngunit ang ngiti ay sapat na upang pawiin ang anumang pagod. Wala na si Lola Rosa upang makasabay nila. Pumanaw ang matanda 1 taon na ang nakalilipas ng may ngiti sa mga labi, sa sarili nitong higaan, at sa lupang palaging nitong pinapang-arap na balikan. Inilibing nila ito sa tabi ng puntod ng kanyang ama, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, kung saan ang tanging maririnig ay ang awit ng mga ibon. "Nakareceive ako ng letter mula kay Ate Amara kanina," mahinang wika ni Nilo habang iniabot ang sulat kay Elena. Sabi niya, maayos na raw ang buhay niya sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya bilang isang caregiver. Hindi na raw siya consultant, pero sa unang pagkakataon, nakakatulog na siya ng mahimbing dahil wala na siyang kailangang itago. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Nilo sa ibabaw ng mesa. "Are you going to reply po?" Tanong nito ng may lambing. "Siguro balang araw," sagot ni Nilo. "Napatawad ko na siya, Elena. Hindi dahil sa tama ang ginawa niya, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit niya sa puso ko. Malaya na ako, at gusto kong maging malaya rin siya." Pagkatapos ng hapunan, lumabas ang mag-asawa sa balkon habang karga ni Nilo ang maliit na si Julian. Pinanood nila ang paglubog ng araw na tila isang malaking gintong barya na unti-unting itinatago ng dagat. Ang bawat numero sa buhay ni Nilo ay nagbalanse na. Ang utang na loob na dati ay ginamit laban sa kanya ay nabayaran na ng katapatan. Ang pag-ibig na dati ay parang kulungan ay naging isang malawak na karagatan ng kalayaan. Niyakap ni Nilo nang mahigpit ang kanyang mag-ina. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig
ay ang ritmo ng kanilang mga hininga at ang mahinang hampas ng alon sa pampang. Napagtanto niya na ang pinakamalaking yaman ay hindi matatagpuan sa mga offshore account o sa mga nagtataasang gusali. Ito ay nasa payapang konsensya, sa tunay na pagmamahal, at sa kakayahang humarap sa salamin nang walang anumang ikinahihiya. Ang kwento ng aninong naging liwanag ay natapos na, at ang natitira na lamang ay ang walang hanggang himig ng kapayapaan.